Ang Maximum Suggested Retail Price o MSRE ay ipinatutupad upang matiyak na ang presyo ng bigas ay mananatiling abot kaya sa mga mamimili. Ito ay masusing pinagmamasdan ng Department of Agriculture. Samantala, sa ilalim ng I-29 program, tataas ang alokasyon ng bigas mula sa 10 kilo patungong 30 kilo kada buwan para sa mga vulnerable sectors. Layunin nito na mapabilis ang pagbibenta ng NAA rice sa mga nangangailangan. Bukod dito, bumili ang National Food Authority ng bagong mga truck upang mas mapadali ang transportasyon ng palay mula sa mga malalayong lugar. Ang hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na plano upang masolusyunan ang problema sa supply ng bigas. Ayon sa mga naitalang inspeksyon, natutunton ang pagsunod ng mga rice retailers sa bagong presyo na nagdulot ng positibong pagtanggap sa merkado. Ipinakita ng mga datos ang pagbabago ng presyo kumpara sa nakaraan na nagbigay ng pag-asa sa mga mamimili. Gayunpaman, ang kasalukuyang antas ng kagutuman sa bansa ay tumaas sa 27.2% noong Marso 2025 na nagdudulot ng malalim na pag-aalala sa mga mamamayan. Ang pagtaas na ito ay kumakatawan sa 7.1 milyong sambahayan sa bansa, na tila humihingi ng agarang solusyon. Dahil dito, nanawagan ang mga mambabatas para sa agarang solusyon sa problema ng kagutuman, kabilang ang pagtanggal ng EAT sa mga pangunahing pagkain. Ipinapakita ng mga pulisya ng gobyerno na kinakailangan ang mas robust na aksyon sa harap ng tumataas na presyo. Sa international na antas, ayon kay De Castro, ang reaksyon ng China ay nagpapahiwatig ng kanilang pag-alala sa mga hakbang ng Pilipinas at Estados Unidos. Ang ganitong mga aksyon ay nagpakita ng takot at galit ng China sa mga pulisya ng Pilipinas. Sa kabila nito, mahalaga ang pambansang depensa para sa kaligtasan ng bansa. Kaya kinakailangang manatiling matatag ang Pilipinas sa mga desisyon nito, sa kabila ng mga banta mula sa ibang mga bansa. Tungkol sa mga estratehiya, nagkaroon ng mga negosasyon sa likod ng mga militar na eksersisyo na layuning magdulot ng mas malalim na pag-unawa sa mga estratehiya ng depensa. Ang mga ganitong hakbang ay may malaking halaga para sa pambansang seguridad. Dumako naman tayo sa mga akusasyon laban kay dating Pangulong Duterte, kung saan ipinaabot ni House Assistant Minority Leader Arlene Brosas na hindi ito lamang mga numero. Ang bawat kaso ay kumakatawan sa mga nawawalang buhay at pamilya na naapektuhan ng anti-drug war. Dahil dito, may mga kasong nakabimbin sa Senado laban kay Vice President Sara Duterte na maaring magdulot ng impeachment proceedings. Ang mga aligasyon ng maling paggamit ng pondo ay patuloy na nagiging bahagi ng makabagbag damdaming diskurso sa politika. Sa isang ibang usapan, ayon kay Ati Harry Roque, may kakayahan ang mga lokal na hukuman na litisin ang mga kasong may kinalaman sa extrajudicial killings. Ang kanyang mga ebidensya mula sa naunang kaso ay naglalawan ng potensyal na pagbigay ng katarungan sa mga biktima. Sa larangan ng mga Overseas Filipino Workers, EBLI, pinayuhan silang sumunod sa mga batas ng mga bansa kung saan sila nagtatrabaho upang maiwasan ang mga problema. Kabilang dito ang tamang pagpapahayag ng kanilang mga opinyon. Sa katunayan, naaresto ang ilang individual sa Zamboanga City dahil sa illegal recruitment ng mga Pilipino para sa scam hubs sa Myanmar. Ayon sa mga ulat, ang mga biktima ay gumagamit ng backdoor sa kanilang pag-alis. Samantala, ang Bureau of Immigration ay nag-alala sa pagtaas ng mga kaso ng human trafficking. Nirekomenda nila ang pagpasa ng mas mahigpit na mga batas na magpaparusa sa mga Pilipino na iligal na umaalis ng bansa. Sa lokal na antas, suspindido ang Expanded Number Coding Scheme sa April 1 bilang pag-alala sa Idul Fitr. Ang hakbang na ito ay nagbigay daan sa mas maayos na pagbiyahe ng mga tao sa panahon ng holiday. Ayon sa Philippine National Police, mayroong 11 election-related incidents na naitala mula sa simula ng kampanya. Ang mga insidenteng ito ay nagturo sa atin ng pangangailangan para sa mas mataas na antas ng seguridad sa panahon ng halalan. Inilabas ng COMELEC ang mga election paraphernalia at makinarya para sa halalan sa 2025. Ang mga ito ay isinailalim sa masusing stress test upang matiyak ang kanilang maayos na pag-andar sa darating na halalan. Sa kasalukuyan, ang mga rescue operations sa Mendeli at Naipito ay patuloy na isinasagawa, habang ang mga paliparan ay nakakaranas ng pinsala mula sa sakuna. Dumarating ang tulong mula sa iba't ibang bansa upang matugunan ang sitwasyon. Sa Bangkok, 76 construction workers ang nawawala matapos ang isang gusali ang gumuho. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng takot at pangamba sa mga residente sa paligid na nag-aalala para sa kanilang kaligtasan. Kasabay nito, pinuna ng mga kritiko ang mga pahayag ni Trump ukol sa ikatlong termino, na itinuturing na banta sa demokrasya. Ang kanyang mga pahayag ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko at mga eksperto. Sa mga biktima ng insidente, mayroong 4
kung saan isa lamang ang nakalabas na ng ospital, habang ang tatlo pa ay patuloy na ginagamot, kabilang ang isang nasa critical na kondisyon. Ipinapakita ng sitwasyong ito ang seryosong epekto ng karahasan sa mga tao. Sa larangan ng agrikultura, ayon sa mga magsasaka sa Bulacan, ang presyo ng palay ay binabarat ng mga traders sa halagang 15 hanggang 16 na pesos bawat kilo. Ang sitwasyong ito ay nagdudulot ng pangamba sa kanilang kita, at marami ang napipilitang magbenta sa National Food Authority. Bilang tugon, ang National Food Authority ay nag-alok ng mas mataas na presyo sa mga magsasaka, na umaabot sa 19 pesos para sa sariwa at 24 pesos para sa tuyo. Ang mga ganitong hakbang ay mahalaga upang mapanatili ang kabuhayan ng mga magsasaka sa gitna ng mga hamon. Ang alitan sa pagitan ng SUV driver at mga motorista ay isang di inaasahang insidente sa kalsada. Ito ay nagdulot ng labanan na nagresulta sa paglabas ng baril ng driver. Ayon sa mga ulat, mabilis na nagmamaniho ang driver ng SUV at halos nagdulot ng aksidente sa mga motorista. Ang kanyang pagsisisi ay nag-udyok sa kanya na bumunot ng baril. 3 biktima ang pinalabas na mula sa ospital pagkatapos ng insidente, samantalang ang isa ay sumailalim sa operasyon. Ang sospek ay nahaharap sa mga kaso ng frustrated homicide. Samantala, inaasahang malamig at maulan ang panahon sa mga susunod na oras sa iba't ibang bahagi ng Luzon at Mindanao, kabilang ang Metro Manila. Ang mataas na heat index sa mga lugar tulad ng Dagupan at Metro Manila ay nagdudulot ng panganib sa kalusugan ng mga residente sa mga PUK na ito. Sa larangan ng ekonomiya, patuloy ang pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel sa merkado, na nagdudulot ng alalahanin sa lahat ng motorista sa mga susunod na linggo. Isang sunog ang umabot sa ikatlong alarma, na nagdulot ng hirap para sa mga bumbero na makapasok dahil sa lokasyon ng mga bahay. Kinailangan nilang maghukay upang makapasok. Ayon sa mga residente, mabilis ang pagkalat ng apoy at nagdulot ito ng takot sa mga tao sa paligid. Isang residente ang nagkwento tungkol sa kanyang karanasan habang nag-aapoy. Ang Bureau of Fire Protection ay nagpasya na magsagawa ng investigasyon upang matukoy ang sanhi ng sunog. Ang mga ganitong investigasyon ay mahalaga upang maiwasan ang mga susunod na insidente. Isa sa mga nawawalang Pilipino ay si Francis Aragon na naninirahan sa SKY Villa Condominium. Ang kanyang pamilya ay nag-aalala at umaasang siya ay matatagpuan na buhay. Sa kasalukuyan, 4 na Pilipino ang hindi alam ang kinaroroonan, at ang kanilang mga pamilya ay umaasa na sila ay matagpuan. Ang mga ito ay mga propesyonal na nagtuturo sa Myanmar. Ang mga ahensya ng gobyerno, kabilang ang Office of Civil Defense, ay nagpadala ng tauhan sa Myanmar para sa humanitarian aid at makipag-ugnayan sa mga nawawalang tao. Nakapagrepatriate ang Pilipinas ng 200 at 6 na mga biktima mula sa Myanmar na nagpapakita ng dedikasyon sa kanilang kaligtasan. Ang tulong mula sa iba't ibang ahensya ay napakahalaga sa prosesong ito. Gayunpaman, ang komunikasyon sa mga awtoridad sa Myanmar ay naging hamon dahil sa kasalukuyang sitwasyon sa bansa. Patuloy pa rin ang pakikipag-ugnayan at pagsubaybay sa kalagayan ng mga biktima. Dahil dito, ang mga repatriated na biktima ay hindi lamang nangangailangan ng pisikal na tulong kundi pati na rin ng emosyonal at psikolohikal na suporta. Ito ay mahalaga upang matulungan silang makabangon mula sa kanilang karanasan. Ang mga inaasahang pinsala mula sa lindol ay nag-iba depende sa taas ng mga gusali, na may posibilidad na umabot sa 33,500 na casualty. Mahalaga ang impormasyon ukol dito para sa mga plano ng Estado. Sa mga sitwasyong ito, ang regular na drill sa lindol ay tumutulong sa mga tao na matutunan kung ano ang dapat gawin sa oras ng sakuna, na naglalayong mabawasan ang takot at panik ng mga tao. Bukod dito, mahalaga ang pagsunod sa mga building code upang maiwasan ang pagkasira ng mga estruktura sa panahon ng lindol. Ang tamang konstruksyon ay makatutulong sa kaligtasan ng mga tao. Si Garcilano ay tumakbo bilang congressman noong 2007 ngunit hindi ito nagtagumpay. Ang kanyang pagkamatay ay walang kumpirmasyon sa sanhi, na nagdulot ng mga katanungan.